Sa bawat paglipas ng araw, nararamdaman kong unti-unting lumalayo ang aking mga pangarap. Ako si Marco, isang OFW na nagtatrabaho sa gitnang silangan para sa kinabukasan ng aking pamilya. Sa likod ng bawat ngiti ay ang kirot ng pagnanasa na makapiling muli ang aking asawa, si Lila. Nagsimula ang lahat noong nakaraang taon nang magdesisyon kaming mag-asawa na magtrabaho ako sa ibang bansa. Isang desisyon na puno ng pangarap pero may kasamang takot. Ang unang gabi na magkalayo kami ay puno ng lungkot at hindi mapakaling damdamin. Sa kabila ng pagod sa trabaho, pilit kong kinakalma ang aking puso na tila ba isang malalim na sugat na hindi maghilom-hilom. Si Lila naman ay naiwan sa Pilipinas kasama ang aming anak. Siya ang naging bato ng aming pamilya, ang tanglaw sa kabila ng dilim. Sa bawat tawag namin sa isa't isa, ramdam ko ang pagmamahal niya, kahit sa likod ng kanyang mga hikbi. Hindi madali ang sitwasyon, ngunit alam namin na ito ang tamang desisyon para sa kinabukasan ng aming anak. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking maliit na kwarto, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lila. Ang kanyang boses ay puno ng kaba, tila ba may malalim na suliranin na bumabalot sa kanyang puso. "Marco, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang kanyang tono ay kinabahan ako. Tila ba may itinatagong sikreto sa bawat salita. Nagdesisyon kaming mag-video call. Sa unang pagkakataon, nakita kong namumugto ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala. "May mga bagay na hindi ko na kayang itago sa'yo," sabi ni Lila, habang pinipilit na kontrolin ang kanyang emosyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, tila ba may malalim na sugat sa kanyang puso. "May nangyari sa bahay," patuloy niya, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Si Mika ang ating anak, na aksidente siya." Sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig, naramdaman ko ang pagyanig ng aming mundo. Isang malalim na kaba ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ang mga tanong ay bumugso sa aking isipan. Paano nangyari ito? Ano ang kalagayan ni Mika? Sa kabila ng distansya, ramdam ko ang kanyang sakit at takot. Ang mundong akala ko'y matibay ay tila ba nagkabasag-basag sa harap ng aking mga mata. Sa kabila ng pagod at hirap, kinakailangan kong magdesisyon. Kailangan kong umuwi kahit ano pa ang mangyari. Ngunit, paano ang aking trabaho? Paano ang aming kinabukasan? Tumayo akong may bigat sa dibdib, puno ng pag-aalala at pangamba. Ang bawat hakbang ko ay tila ba isang malaking desisyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na pagsubok ng aming pag-ibig. Sinubok ng panahon, ngunit hindi nasira ang aming pag-ibig. Habang nakatitig ako sa kanyang larawan, naramdaman ko ang tibay ng aming pagmamahalan. Ngunit, sa kabila ng lahat, sang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay ng bagong direksyon sa aming kwento. Ako, si Mia, isang simpleng may bahay na naging OFW sa Dubai. Kasama ko sa laban ng buhay ang aking asawang si Carlo na nasa Saudi Arabia. Gaya ng karamihan sa amin, pinili kong mangibang bansa upang makapag-ipon para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ang distansya ay isang malupit na kaaway, ngunit naniniwala kami ni Carlo na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Sa unang 2 taon namin sa ibang bansa, araw-araw ang aming komunikasyon. Video call, chat, email. Walang lumipas na araw na hindi ko siya naririnig o nakikita. Napakahalaga ng mga munting oras na iyon, lalo na kapag pagod na pagod ako sa trabaho. Ang boses ni Carlo ang aking lakas. Ang kanyang mga kwento ang aking aliw. Ngunit sa kabila ng teknolohiya, may mga oras na nararamdaman kong parang napakalayo pa rin namin sa isa't isa. Isang araw, habang nagkakape ako sa maliit kong apartment, naramdaman kong may kakaiba.
Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may bumabagabag sa aking damdamin. Baka homesick lang, sabi ko sa sarili. Ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na parang may nangyayari sa amin ni Carlo na hindi ko alam. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa aming komunikasyon. Ang dating masigla at masayahing Carlo ay tila naging tahimik at matamlay. Madalas siyang hindi makasagot sa mga tawag at kung minsan ang mga mensahe niya ay puno ng pag-aalala. May problema ba? Tanong ko minsan. Ngunit palagi niyang sinasabi, wala, pagod lang sa trabaho. Isang gabi, nagulat ako nang makita ko ang isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Mia, kailangan nating mag-usap. Mahalagang bagay ito. Napakunot ang noo ko. Sino ito? Ano ang mahalagang bagay na yon? Sa kabila ng kaba, nagreply ako. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Nagulat ako sa sagot. Ako si Elisa, ang kapatid ni Carlo. Kailangan mong malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pananahimik. Hindi ko alam kung bakit, ngunit kinabahan ako sa mga susunod na pahayag. Si Carlo ay may iniindang sakit, Mia. Matagal na niyang nararamdaman, ngunit hindi niya sinasabi dahil ayaw kanyang mag-alala. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam ang gagawin. Agad kong tinawagan si Carlo, ngunit hindi siya sumagot. Nag-iwan ako ng mensahe, puno ng pagkabahala at pag-aalala. Carlo, ano ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumipas ang ilang araw bago siya sumagot. Sa wakas, tumawag siya. Sa kabilang linya, naririnig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Mia, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Ayaw kong mag-alala ka, lalo na't mag-isa ka dyan. Anong sakit ito, Carlo? Tanong ko, halos hindi na makapagpigil ng luha. Bakit hindi mo sinabi? Sinabi niyang may problema sa kanyang baga at kailangan niyang magpa-check up ng regular. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, Mia. Natatakot ako, wika niya. Pinilit kong maging matatag. Carlo, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Gagawin natin ang lahat para gumaling ka. Ngunit sa loob, puno ako ng takot at pangamba. Ang distansya sa aming pagitan ay tila naging mas malaki, ngunit hindi ko hinayaang manaig ito sa aming pag-ibig. Sa sumunod na buwan, mas naging madalas ang aming komunikasyon. Tiniyak kong palaging alam ni Carlo na hindi siya nag-iisa sa laban. Nagplano ako ng umuwi, kahit panandalian lamang, upang makasama siya sa mga pagsusuri. Ngunit sa huling sandali, may hindi inaasahang pangyayari. Habang nasa airport na ako, naghihintay ng flight pa uwi, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Mia, kailangan mo nang makausap si Carlo. Nagkaroon ng komplikasyon. Nanginginig ang aking mga kamay, agad kong sinagot ang tawag. Mia? Mahina ang boses ni Carlo, ngunit dama ko ang kanyang pag-aalala. May isang bagay akong kailangan mong malaman. Mahal kita, Carlo. Huwag kang mag-alala, papunta na ako. Sabi ko, pilit pinipigil ang pag-iyak. Mia, alam kong mahirap ito. Pero gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, palaging ikaw ang laman ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa aking upuan. Nag-iisip kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Habang nasa eroplano, lumilipad pabalik sa Pilipinas, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang ibig sabihin ni Carlo? Ano ang tunay na kalagayan niya? Sa kabila ng lahat, umaasa akong makikita ko siya, makakasama, at makakapiling muli. Sa paglapag ng eroplano, isang mensahe ang sumalubong sa akin mula kay Elisa. Mia, kailangan mo nang magmadali. Si Carlo? Hindi ko pinansin ang pagod at takot. Tumakbo ako palabas ng airport, umaasa na may oras pa. Ngunit sa puso ko, isang tanong ang hindi maalis. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito?
Nagsimula ang araw na puno ng pag-asa. Kahit na ang dilim ng umaga ay tila nakikiayon sa lungkot ng aking damdamin. Nang muling bumalik sa trabaho sa ibang bansa, ang pagkasira ng puso ay palaging nandiyan. Ngunit ang pangarap na maipundar ang magandang kinabukasan para sa aming pamilya ay naging dahilan para magpatuloy kami. Sa kabila ng distansya, palagi kong nadarama ang init ng pagmamahal ni Marco, ang aking pinakamamahal na asawa, sa mga mensahe at tawag na aming pinagsasaluhan. Gayunpaman, sa likod ng mga ngiti at masayang usapan, may mga bagay na hindi ko masabi sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong kayanin ang lungkot sa tuwing siya'y nasa malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang kirot na bumabalot sa aking puso. Isang lihim na nagmimistulang tinik sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano at kailan ito nagsimula. Ngunit unti-unti kong nararamdaman na may pagbabago sa aming relasyon. Minsan, habang nakaupo sa aming maliit na tahanan sa Pilipinas, pinagmamasdan ko ang mga larawang ipinadala niya mula sa Dubai. Ang ngiti niya ay tila hindi nakasingsigla ng dati. May kapayatan sa kanyang pisngi na hindi ko maipaliwanag. Marahil ay dulot ng pagod sa trabaho, sabi ko sa sarili ko. Subalit may bahagi ng aking puso ang nagsasabing may mali. Hindi ko siya matanong ng direkta. Natatakot akong masaktan siya o masira ang tiwala sa pagitan naming dalawa. Sa gitna ng aking pag-aalala, dumating ang isang tawag mula kay Marco. Ang kanyang boses ay puno ng saya. "Mahal, may sorpresa ako sa'yo," aniya. "May plano akong umuwi sa susunod na buwan para magbakasyon ng ilang linggo. Hindi ko na kayang tiisin ang distansya." Nagulat ako sa kanyang balita. Ngunit higit sa lahat ay natuwa. Matagal ko nang inaasam ang muli naming pagkikita. Ang muli kong maramdaman ang kanyang yakap at halik. Ngunit sa likod ng aking tuwa, nanatili ang pangamba. Ano ang kanyang dahilan para biglang umuwi? May kinalaman kaya ito sa tila pagbabago sa kanyang mga larawan? Habang papalapit ang kanyang pag-uwi, nag-ayos ako ng bahay at nagplano ng mga gagawin naming magkasama. Nais kong iparamdam sa kanyang siya'y laging tinatanggap at iniibig, kahit na ang distansya ay nagiging hadlang. Sa araw ng kanyang pagdating, sa wakas ay naramdaman ko ang kanyang presensya sa aming bahay. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kasiyahan, ngunit may bahagyang lungkot na hindi maitatago. Napansin ko rin ang kanyang katawan na tila mas payat kaysa dati, ngunit pinili kong hindi ito bigyang pansin. Sa unang gabi ng kanyang pag-uwi, habang kami magkatabi sa kama, hindi ko mapigilan ng sarili kong itanong ang bumabagabag sa akin. "Marco, mahal, may problema ba sa trabaho? O sa kalusugan mo? Parang ang dami mong iniisip." Tahimik siyang nakatingin sa kisame, tila nag-aalangan sa kanyang isasagot. "Mahal?" Nagsimula siya. "May kailangan akong sabihin." Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, at sa bawat salita niya, ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Sinubok ng panahon ang ating relasyon, at sa kabila ng lahat, ikaw ang palaging nasa isip ko. Ngunit sa mga panahong mag-isa ako, may mga bagay na hindi ko inaasahan. Huminga siya ng malalim. Tila pilit na nilalabanan ang mga luha. Hindi ko alam ang isasagot. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na bumabaon sa puso ko. Ano ang ibig sabihin ni Marco? May ibang pag-ibig ba sa kanyang buhay? May isang tao sa Dubai na naging kaibigan ko. Hindi ko sinasadya, ngunit nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko inaasahan. Patuloy niya. Wala akong intensyon na lokohin ka. Ngunit sa panahong mag-isa ako, siya ang naging sandigan ko. Iba't ibang emosyon ang namuo sa aking dibdib. Galit, pagtataka, at higit sa lahat, takot. Takot na baka sa paglipas ng panahon, tuluyan na kaming magkalayo.
Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Hindi ko siya magawang hatulan agad. Nais kong bumalik sa iyo, mahal. Nais kong ayusin ito. Ngunit kailangan kong maging tapat sa iyo. Anya habang ang luha ay pumapatak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam ang aking isasagot. Ang sakit ng katotohanan ay hindi matatawaran. Ngunit sa likod ng lahat, ang pagmamahal ko kay Marco ay hindi nagbago. Sa gabing iyon, pinili kong yakapin siya. Ang pagkakaibigan at pagmamahal na bumuo sa aming dalawa ay nagpapaalala sa akin na may pag-asa pa rin. Ngunit sa aking puso, may tanong na hindi maalis. Kaya ko bang magpatawad? At ang mas mahalagang tanong, kaya ba naming muling buuin ang nasira ng panahon? Ang mga tanong na ito ang magpapasya sa kinabukasan ng aming pag-ibig. Matapos ang ilang taon ng pagtitiis at sakripisyo, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ako si Miguel, isang OFW sa gitnang silangan. At sa wakas, makakauwi na rin ako sa Pilipinas. Maraming taon nang lumipas na kami ni Clara, ang aking asawa ay nagtiis sa distansya. Ang mga gabi na nag-uusap kami sa video call, ang mga araw na tanging chat lamang ang aming koneksyon. Lahat ng iyon ay magtatapos na. Habang nakaupo ako sa eroplano, hindi ko maiwasang magbalik-tanaw sa mga naranasan namin. Sa likod ng bawat ngiti, may mga luha na hindi na ipapakita sa kamera. Ngunit sa likod ng bawat pagtatapos ng tawag, may pangakong hindi kailanman nasira, ang aming pag-ibig. Nakita ko kung paano namin itinataguyod ang aming pamilya sa kabila ng distansya. Ang bawat remittance na ipinapadala ko ay punong-puno ng pag-asa na sa isang araw, magiging magkasama na kami muli. Paglapag ng eroplano, bumungad sa akin ang init ng hangin ng Maynila. Ngunit ang tunay na init na pinananabikan ko ay ang yakap ni Clara. Sa airport, habang hinihintay ko siya, hindi ko maiwasang kabahan. Maraming taon na ang lumipas, at kahit pasigurado akong mahal pa rin namin ang isa't isa, hindi ko maiwasang magtanong, paano kung nagbago na ang lahat? Natigilan ako nang makita ko siya sa gitna ng karamihan. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbabago, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagmamahal. Niyakap ko siya ng mahigpit, parang wala nang bukas. Sa yakap na iyon, naramdaman kong lahat ng hirap at lungkot ay bigla na lang nawala. Hindi ko na kailangan ng iba pang salita. Ang yakap ni Clara ay sapat na. Sa mga sumunod na araw, unti-unti naming binuo ang mga nawalang sandali. Ang mga pagkain na sabay naming tinikman, ang mga lugar na sabay naming pinuntahan. Lahat ay parang bagong karanasan, ngunit puno ng pagkilala. Maayos na ang lahat, o yun ang akala ko. Isang umaga, habang nagkakape kami sa balkonahe, may kinuwento si Clara na ikinagulat ko. Miguel, sambit niya habang nakatingin sa malayo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang tono ng kanyang boses ay hindi pangkaraniwan. Medyo mabigat, parang puno ng alalahanin. Nang umalis ka, may dumating na isang pagsubok sa buhay ko na hindi ko inakala. Patuloy ni Clara. May isang tao na pilit niyang ginulo ang isipan ko. Pilit niyang pinasok ang buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Sino? Kailan? Bakit hindi niya sinabi noon? Ngunit sa halip na magalit, pinili kong makinig. Iyon ang naging pinakamahirap na bahagi ng pagiging mag-isa. Alam kong ikaw ang mahal ko. Pero sa mga panahong iyon, pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya tumigil sa pagsasalita. Nagtiwala ako sa kanya bilang kaibigan, ngunit iba ang kanyang intensyon. Parang bumagsak ang mundo ko, ngunit hindi ko siya masisi. Alam kong mahirap ang mag-isa, lalo na kung ang taong mahal mo ay malayo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, nagawa kong tanungin. Ano ang nangyari pagkatapos?
Kahit anong pilit niyang gawin, hindi ako nagpadala. Natutunan kong itaguyod ang sarili ko at sa huli, siya rin ang lumayo. May tapang sa kanyang boses, tapang na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Niyakap ko siya at sa yakap na yon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Mahal ko pa rin siya at alam kong siya rin sa akin. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong, paano kung may ibang mangyari muli? Paano kung hindi ko siya maprotektahan sa distansya? Sa kabila ng aming pag-uusap, isa pa ring tanong ang bumabalot sa isipan ko. Ano ang mangyayari sa amin sa hinaharap? Hindi ito ang huli naming pagsubok at alam kong marami pa kaming haharapin. Ngunit sa puso ko, alam kong kaya namin. Ang pag-ibig namin ay sinubok ng panahon, ngunit hindi kailanman nasira. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakatago sa bulsa ng kanyang damit. "Ano yan?" tanong ko. Ngumiti siya, ngunit may kirot sa kanyang ngiti. Ito ang liham na isinulat ko noong panahon na hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Isinulat ko ito para sa'yo, ngunit hindi ko naisip na ipapabasa ko pa. Kinuha niya ang papel at iniabot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nakasaad doon, ngunit alam kong isa itong bahagi ng kanyang buhay na hindi ko pa nalalaman. Sa pagbukas ko ng liham, isang pangalan ang bumungad sa akin. Pangalan na hindi ko inaasahang mababasa. Sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Sino siya? At bakit tila may koneksyon pa rin sa amin hanggang ngayon? Minsan, sa mga tahimik na gabi, habang nakaupo ako sa tapat ng bintana ng aking maliit na apartment sa Dubai, iniisip ko kung paano nga ba nagbago ang lahat mula nang umalis ako sa Pilipinas. Sa bawat patak ng ulan na dumadaloy sa salamin ng bintana, naaalala ko ang mga luhang aking pinigil noong araw na iyon. Ang araw na pinili kong mangibang bansa para sa mas maliwanag na kinabukasan ng aming pamilya. Si Miguel, ang aking mahal na asawa, ay naiwan sa Pilipinas. Isa siyang guro sa isang maliit na paaralan sa probinsya. Labis ang kanyang pagmamahal sa pagtuturo. Kaya't kahit anong pilit kong hikayatin siyang sumama sa akin sa Dubai, pinili niyang manatili roon. "Ikaw ang magiging ilaw sa ating tahanan, mahal," wika niya, bago ako umalis. "Ako ang magiging tanglaw ng iyong paglalakbay." Sa bawat tawag namin sa isa't isa, pilit naming pinupunan ng agwat na naghihiwalay sa aming mga puso. Ang kanyang mga kwento tungkol sa mga estudyante, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, lahat ay nagsisilbing haligi ng aming pag-ibig. Ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak, naroroon ang pangungulila. Ang pag-asam na sana'y magkasama kami sa bawat sandali. Makalipas ang 3 taon, dumating ang pagkakataon na makauwi ako. Napagdesisyunan kong sorpresahin si Miguel. Pinili kong hindi sabihin sa kanya ang aking pagbalik. Sa halip, pinlano kong biglaang umuwi sa aming tahanan sa probinsya. Excited akong makita ang kanyang reaksyon, ang kanyang mga mata na punong-puno ng saya at pagkamangha. Habang nasa eroplano, hindi ko mapigilang mag-isip ng mga bagay na maaaring nagbago. Paano kung hindi na ako kilala ng aming mga kapitbahay? Paano kung may nagbago sa kanyang damdamin? Ngunit pinawi ko ang mga agam-agam na iyon, pilit kong ibinalik ang mga magagandang alaala namin ni Miguel, ang mga gabi ng kwentuhan, ang mga umagang puno ng tawanan, ang mga pangakong walang hangganan. Pagdating ko sa aming bayan, tila bumalik ako sa nakaraan. Ang malamig na hangin, ang amoy ng palay sa hangin, ang mga kalabaw na naglalakad sa tabi ng kalsada. Lahat ay pamilyar. Lahat ay nagpaparamdam sa akin na ako'y nasa tahanan. Mabilis ang tibok ng aking puso habang papalapit ako sa aming bahay. Ang bawat hakbang ay punong-puno ng pananabik at pag-asam. Pagbukas ko ng pintuan, bumungad sa akin ang katahimikan, wala si Miguel.
Ang mga gamit sa bahay ay tila nanatiling ganoon pa rin. Ang kanyang gitara sa tabi ng sofa, ang mga libro niyang nakapatong sa mesa, ang aming mga larawan sa dingding. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa mesa, naroon ang isang sulat. May tatak ng aking pangalan. Dahan-dahan kong binuksan at habang binabasa ko, unti-unting bumalot sa akin ang lamig. Mahal kong Clara, simula ng sulat. Alam kong ang distansya ay naging malaking pagsubok para sa ating dalawa. Sa kabila ng lahat, ninais kong manatiling matatag para sa ating kinabukasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong may mga bagay na hindi ko na kayang ipaglaban. Ang mga salita ay tila mga patalim na umuukit sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin. Hanggang sa dumating ako sa huling bahagi ng sulat. May isang tao na dumating sa buhay ko at siya ang naging sandalan ko sa mga panahong ikaw ay wala. Alam kong mali ito, ngunit mahal ko siya. Tila huminto ang mundo sa paligid ko. Ang mga pangarap, ang mga pangako. Lahat ng iyon ay tila pira-pirasong bumagsak sa harapan ko. Hindi ko alam ang aking mararamdaman. Galit, sakit, pagkabigo. Paano nangyari ito? Sa pag-asam kong makasama siya? Bakit tila may ibang tao na ang pumuno sa kanyang puso? Sa gitna ng aking pagkalito, narinig ko ang kanyang boses mula sa pintuan. Clara? Tanong ni Miguel, puno ng sorpresa sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin o gawin. Siya ay nasa harapan ko, ngunit tila napakalayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pag-ibig namin ay sinubok ng panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, ako'y naniniwala na may pag-asa pa. Hindi kami nasira, ngunit kami ay kailangang magsimula muli. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-alinlangan at takot. Ngunit naroroon din ang pag-asa. Pag-asang maaaring bumalik sa dati ang lahat. Kung kami ay magiging matatag at handang ipaglaban ang aming pag-ibig sa kabila ng mga sugat na dulot ng panahon. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang patuloy na umuukil-kil. Paano kung hindi na maibalik ang dati? Paano kung ang aming kwento ay may ibang wakas? Sa pagtatapos ng araw, kami ay kailangang magdesisyon. Kung ang aming pag-ibig ay sapat na upang pagtagumpayan ang lahat. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon ng pagtitiis at pag-aasam. Dumating ang araw na pinakahihintay namin ni Maria. Nagdesisyon kaming bumalik sa Pilipinas para gawing permanente ang aming pagsasama. Sa mga huling taon, ako'y nagtrabaho sa Middle East habang si Maria naman ay nasa Hong Kong. Pareho kaming nagtiis ng lungkot at hirap para sa aming mga pangarap at sa kinabukasan ng aming mga anak. Pero ngayon, handa na kaming magsimula muli, magkasama. Habang ako'y nasa eroplano, hindi ko mapigilan ang pag-agos ng mga alaala. Naalala ko ang araw ng aming kasal, kung paano kami nangakong magtutulungan sa hirap at ginhawa. Naalala ko rin ang mga taon ng pag-iisa. Kapag natutulog akong mag-isa, iniisip kung kamusta na kaya siya sa kabilang panig ng mundo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagbago ang aming damdamin para sa isa't isa. Pagdating ko sa paliparan, ramdam ko ang kaba at pananabik. Naiisip ko ang reaksyon ni Maria sa muli naming pagkikita. Magkakakilala pa kaya kami gaya ng dati? Ang daming nagbago sa mga tao ng aming pagkakahiwalay. Alam kong hindi na kami ang mga taong nagpaalam sa isa't isa noon. Ngunit umaasa akong ang aming pag-ibig ay kasing tibay pa rin ng dati. Habang tinatahak ko ang daan palabas ng airport, bigla kong naramdaman ang mabilis na tibok ng aking puso. At doon, sa kabila ng dagsa ng mga tao, nakita ko si Maria. Kaagad na napawi ang lahat ng duda at pangamba nang makita ko ang kanyang nangiti. Parang walang nagbago. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag pa rin ng mga bituin sa gabi. At ang kanyang mayong ngiti ay tila nagbibigay liwanag sa aking mundo.
Sa mga sumunod na araw, abala kami sa pag-aayos ng aming bagong tahanan. Puno ang aming kalendaryo ng mga planong pasyalan, mga reunion kasama ang pamilya, at mga simpleng sandaling magkasama lang kaming dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahang ito, alam kong may bahagi pa rin sa akin na nag-aalala. Isang gabi, habang kaming nagkakape sa balkonahe, biglang naging seryoso ang usapan. Tinanong ko si Maria kung ano ang kanyang pinakanamimiss sa mga panahong magkalayo kami. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at ang pag-amin ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo, sabi niya, sa tagal ng ating pagkakahiwalay, natutunan kong maging independent, natutunan kong masanay na wala ka, at minsan, natatakot akong baka hindi na tayo kasing lapit ng dati. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inakala na ganoon din pala ang kanyang nararamdaman. Naisip ko rin kung paano ko kinaya ang lahat ng iyon. Ang mga gabing mag-isa, ang mga Pasko at bagong taon na hindi kami magkasama. Pareho pala kaming nagduda kung kaya pa ba naming ipagpatuloy ang aming relasyon. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang sumiklab ang isang malakas na kulog. Ang langit ay tila lumuluha at kami napilitang pumasok. Sa kabila ng ulan, niyakap ko si Maria ng mahigpit. Nagbabaka sakaling sa yakap na iyon ay maipadama ko sa kanya ang lahat ng aking nararamdaman. Maria, bulong ko sa kanya. Alam ko na mahirap ang pinagdaanan natin, pero naniniwala akong kaya natin ito. Hindi nasusukat ang pag-ibig sa distansya, kundi sa tibay ng puso. Ngumiti siya at hinalikan ako sa pisngi. Alam ko at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, tugon niya. Ngunit sa kabila ng aming mga pangako, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi kay Maria. Isang lihim na maaaring magpabago ng lahat. Bago pa man ako makapagsalita, nagring ang telepono. Tumawag ang aming anak mula sa ibang bansa. Habang kausap niya si Maria, ramdam ko ang bigat ng aking dibdib. Ito na kaya ang tamang panahon para sabihin ang katotohanan. Isang katotohanan ng maaaring subukin muli ang tibay ng aming pag-ibig. Handa na ba kaming harapin ang bagong pagsubok na ito? Habang pinagmamasdan ko si Maria na masayang nakikipag-usap sa aming anak, alam kong kailangan kong magpakatatag. Ngunit paano ko nga ba sisimulan? Paano ko sasabihin sa kanya na may bahagi ng aking nakaraan na kailangan kong ibahagi? Sa kabila ng lahat ng pagsubok na aming napagdaanan, ito na kaya ang magiging pinakamabigat? Sa puntong ito, hindi ko alam ang sagot. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Anuman ang mangyari, hindi ko hahayaang masira ang aming pag-ibig mula nang makapagdesisyon kaming mag-asawa na magtrabaho sa ibang bansa. Alam naming haharap kami sa matinding pagsubok. Hindi biro ang distansyang naghihiwalay sa amin. Ang mga oras na hindi namin makasama ang isa't isa. Ang mga gabing puno ng pangungulila. At ang mga umagang walang yakap na bumubuo ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matibay ang aming pag-ibig. Sa bawat tawag, sa bawat mensahe, sa bawat video call, pilit naming isinasalba ang aming relasyon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na namin masyadong nararamdaman ang distansya. Parang naririnig ko ang boses niya sa tuwing umuuwi ako galing sa trabaho. At nararamdaman ko ang init ng yakap niya kahit malamig ang hangin ng Dubai. Ngunit ang iniisip ko na matatag na pundasyon ng aming pagmamahalan ay biglang nyanig ng isang pangyayari. Isang gabi, habang nakahiga sa aking kama, tumunog ang telepono ko. Hindi ko agad sinagot. Naisip kong baka isa sa mga kaibigan ko lang o di kaya'y isa pang spam na tawag. Ngunit nang makailang ulit itong tumunog, nagdesisyon akong tingnan kung sino ang tumatawag. Si Marco, ang aking asawa. Dali-dali kong sinagot ang tawag. Hello, mahal?
Tanong ko, may bahid ng pag-aalala sa boses ko. Hindi siya madalas tumawag ng ganitong oras, kaya may kung anong kaba ang dumapo sa dibdib ko. "Hi, Ana," sagot niya. Ngunit may kakaiba sa tono niya. Hindi ko marinig ang karaniwang sigla sa boses niya. "Kumusta ka?" "Kumusta? Okay naman, pagod sa trabaho pero ayos lang. Ikaw, mahal? May problema ba?" Tanong ko. Nagtatangkang pawiin ang nararamdaman kong kaba. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. Kahit hindi ko siya nakikita, parang ramdam ko ang bigat ng kanyang paghinga. Narinig ko ang tunog ng kanyang mga hakbang. Tila naglalakad siya sa malawak na espasyo. "Ana, may kailangan akong sabihin sa'yo." Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Parang biglang bumagsak ang isang mabigat na pakiramdam sa puso ko. "Ano yun, Marco?" "Alam mo, mahal kita, di ba?" Tanong niya. Parang gusto kong sumigaw. "Oo, alam ko, mahal na mahal kita." Ngunit pinili kong makinig sa kanya. "Pero may nangyari." Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang gusto kong sumigaw. "Oh, alam ko, mahal na mahal kita." Ngunit pinili kong makinig sa kanya. "Pero may nangyari." Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Tila may malaking pasanin siya. Nangyari ito noong isang linggo. May naganap na hindi ko inaasahan. Parang bumagal ang oras. Pinilit kong kumalma. Ngunit ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. "Ano ang nangyari, Marco?" "May isang babae sa trabaho." Hindi ko sinasadya, Ana. Hindi ko sinadya. Nababasag ang boses niya sa bawat salita. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Ang damdamin ng pag-aalala, pangamba. Lahat ng ito ay pinalitan ng sakit. Hindi ko mawari kung paano ko haharapin ang narinig ko. Mahal ko si Marco at alam kong mahal niya rin ako. Ngunit paano nangyari ito? Paano niya nagawas? "Marco," sambit ko. Pilit pinipigilan ang pagpatak ng luha. "Paano? Bakit?" "Anan, hindi ko alam. Nagkita kami sa isang meeting, nagkausap at hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko sinasadya, Ana. Patawarin mo ako Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang gusto kong sumigaw. "Oh, alam ko. Mahal na mahal kita." Ngunit pinili kong makinig sa kanya. "Pero may nangyari." Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Tila may malaking pasanin siya. Nangyari ito noong isang linggo. May naganap na hindi ko inaasahan. Parang bumagal ang oras. Pinilit kong kumalma, ngunit ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. "Ano ang nangyari, Marco?" "May isang babae sa trabaho." Hindi ko sinasadya, Ana. Hindi ko sinadya. Nababasag ang boses niya sa bawat salita. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Ang damdamin ng pag-aalala, pangamba. Lahat ng ito ay pinalitan ng sakit. Hindi ko mawari kung paano ko haharapin ang narinig ko. Mahal ko si Marco at alam kong mahal niya rin ako. Ngunit paano nangyari ito? Paano niya nagawa? "Marco!" Sambit ko. Pilit pinipigilan ang pagpatak ng luha. "Paano? Bakit?" "Ana, hindi ko alam. Nagkita kami sa isang meeting, nagkausap at hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko sinasadya, Ana. Patawarin mo ako." Sa kabila ng sakit, alam kong kailangan kong makinig. Kailangan kong malaman ang buong kwento. "Ano ang plano mo ngayon, Marco? Ano ang mangyayari sa atin?" Sa kabila ng sakit, alam kong kailangan kong makinig. Kailangan kong malaman ang buong kwento. "Ano ang plano mo ngayon, Marco? Ano ang mangyayari sa atin?" Hindi siya sumagot agad. Ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. "Ana, gusto kong magpaliwanag. Gusto kong bumawi.
mahal na mahal kita. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, narinig namin ang tunog ng isa pang tawag sa telepono. Siya ba? Ang babaeng iyon? Ano ang gagawin ko kung siya nga? Sa puntong iyon, hindi ko alam kung paano kong haharapin ang susunod na mangyayari. Isang twist na hindi ko inaasahan. Isang cliffhanger na puno ng tanong. Ang mga alon ng dagat ay tila may sariling ritmo. Isang musika na nagpapaalala sa akin ng mga araw na magkasama kami ni Elena sa baybayin ng aming nayon. Parang kailan lang nang magkahawak kamay kaming naglalakad sa buhanginan. Nangangarap ng mas magandang kinabukasan at nangangakong hindi magpapadaig sa kahit anong pagsubok na dumating. Ngayon, narito ako sa isang banyagang lupa habang si Elena ay nasa Pilipinas. Nagmamatiyag sa aming mga anak na tila kabiyak ng aking kaluluwa na hindi ko mahawakan. Ang buhay namin bilang mag-asawang OFW ay puno ng sakripisyo. Nang magdesisyon kaming mangibang bansa, alam naming hindi magiging madali ang lahat. Ngunit hindi namin inasahan na ang distansya ay magiging tila isang napakataas na pader na pumapagitna sa aming dalawa. Maraming gabi ang lumipas na mag-isa akong nakatitig sa buwan, iniisip kung ginagawa rin ba ni Elena ang parehong bagay. Ang mga linggo at buwan ay naging taon, at habang lumalayo ang oras, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung hanggang kailan namin kakayanin ng ganitong sitwasyon. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, biglang nagring ang telepono ko. Si Elena ang tumatawag. May kakaibang kaba akong naramdaman. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Bungad niya sa isang seryosong tono. Agad akong kinabahan. Anong nangyari? Tanong ko. Pilit na nilalabanan ang takot na dumadaloy sa aking mga ugat. May nakita akong sulat, anya, tila nag-aalinlangan. Sulat? Kanino? Tanong ko, labis na nagtataka. Isang sulat mula sa isang babae na nagsasabing, mahal ka niya. Sagot niya. At ang mga salitang iyon ay bumaliktad sa mundo ko. Paano nangyari iyon? Sino ang babaeng iyon? Wala akong idea kung saan nanggaling ang sulat na iyon. Mabilis na naglaro sa isip ko ang mga posibleng senaryo. May posibilidad bang may ibang tao na gumawa ng paraan para sirain ang relasyon namin ni Elena? O baka naman isa itong pagkakamali lamang? Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, Elena. Wala akong ibang minahal kundi ikaw, sambit ko. Umaasa na ramdam niya ang katotohanan sa tinig ko. Ngunit sa kabila ng aking mga paliwanag, ramdam ko ang distansya na unti-unting bumabalot sa pagitan naming dalawa. Parang ang bawat kahon ng oras na hindi kami magkasama ay naglalagay ng puwang sa aming relasyon. Siguro, kailangan nating pag-usapan ito ng masinsinan kapag umuwi ka. Sabi niya. At doon ko napagtanto na ang sulat ay hindi lamang basta sulat, kundi isang pagsubok na kailangan naming lampasan. Habang patuloy na umiikot ang mundo sa aking paligid, isang alaala ang biglang bumalik sa akin. Isang gabi noong unang taon namin dito sa ibang bansa, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang mensahe na nagsasabing, "Ingat ka palagi, mahal kita." Inisip kong, baka maling padala lamang ito kaya binaliwala ko. Ngunit ngayon, tila nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Sa mga sumunod na araw, pilit kong inalala ang mga nakaraang pagkakataon na maaaring nag-iwan ng bakas sa babaeng iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, wala akong maalalang insidente. Ang tanging nais ko lamang ay mapanatili ang tiwala ni Elena at maipakita sa kanya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa kanya. Sa gitna ng aking pag-iisip, dumating ang isang sulat sa aming bahay sa Pilipinas. Isang sulat na naka-address kay Elena mula sa isang tao na hindi namin kilala. Isang sulat na nagsasabing, "Alam kong mahal mo siya, pero mahal ko rin siya. Handa akong gawin ang lahat
para makuha siya. Nang malaman ko ito, tila may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Sino ang taong ito? Bakit siya gumagawa ng ganitong gulo sa buhay namin? Ang mga tanong na iyon ang bumabalot sa akin habang pilit kong hinahanap ang sagot sa isang sitwasyong tila wala na akong kontrol. At sa puntong iyon, isang desisyon ang kailangan naming gawin ni Elena. Kailangan naming magtiwala sa isa't isa higit kailanman. Ngunit paano kung ang tiwalang iyon ay unti-unting nadudurog ng mga pangyayaring hindi namin inaasahan? Habang nakausap ko si Elena sa telepono, naramdaman kong may bumabagabag sa kanya. "Mahal," tanong niya, "kaya pa ba natin ito?" At doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng aming sitwasyon. Isang tanong na maaaring magbago ng lahat. Paano kung ang pagsubok na ito ang maging hudyat ng isang bagong simula o kaya'y ang katapusan ng aming kwento? Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam ang magiging kasagutan. Ang alam ko lang, sa kabila ng unos, kailangang panatilihin ang pag-ibig na minsang sinubok ng panahon, ngunit kailanmay di nasira. Pagsapit ng gabi, ako'y nakatayo sa may balkonahe ng aming munting bahay sa probinsya. Ang mga bituin ay tila nagsasayaw, kasing ningning ng mga alaala namin ni Lino noong kami mga bata pa lang. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba nagbabalik ng mga alaala ng aming mga pangarap na sinubok ng panahon at distansya. Matapos ang ilang taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa, nagdesisyon kami ni Lino na umuwi na at muling buuin ang aming buhay dito sa Pilipinas. Sa bawat linggong lumilipas, ako'y nagbibilang ng mga araw hanggang sa muli kaming magkasama. Sa wakas, sa iisang bubong. Napakaraming sakripisyo ang aming dinanas. Ang mga gabing mag-isa akong kumakain, tila ba may kulang. Dahil alam kong sa ibang dako ng mundo, si Lino ay nag-iisa rin. Ang bawat tawag at mensahe ay nagiging kanlungan ng aming mga puso. Kahit na ang teknolohiya ay naging tulay, iba pa rin ang init ng yakap at halik. Nananabik akong maramdaman muli ang kanyang presensya. Ngunit sa kabila ng pananabik na ito ay may halo ring kaba. Sa tagal ng aming pagkakahiwalay, nagbago na ba kami? May puwang bang namagitan sa amin na hindi na maibabalik? Ang mga katanungang ito ay paulit-ulit na gumugulo sa aking isipan. Isang umaga, habang ako'y nag-aayos ng aming tahanan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lino. "Mahal, nandito na ako sa airport. Malapit na akong makauwi. Ang aking puso ay pumintig ng may kakaibang saya. Sa wakas, ilang oras na lang at magkikita na kami." Agad kong inayos ang aking sarili at nagmadali papunta sa terminal ng bus. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang mag-isip ng mga bagay na maaring mangyari. Paano kung may mga pagbabago sa kanya na hindi ko na mawari? O baka naman ako ang nagbago. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanging mahalaga ay ang muli naming pagsasama. Pagdating sa terminal, agad kong nakita si Lino. Siya'y nakatayo, may dalang bagahe, at ang kanyang ngiti ay hindi maikakaila. Naglapit ang aming mga mata, at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng aking pangamba. Ang init ng kanyang yakap ay tila nagdala sa akin pabalik sa mga panahong kami magkasama pa. Sa aming pag-uwi, hindi maubos ang aming kwentuhan. Sinariwa namin ang mga alaala, ang mga pangarap na dati ay tila imposibleng abutin. Binuksan ko ang aking puso at sinabi ang lahat ng aking pangamba habang siya'y wala. Hindi ko inaasahan ang kanyang sagot. "Mahal, kahit gaano pa man kalayo ang ating pagitan, ang pag-ibig ko'y hindi nagbago. Ngunit may isang bagay akong nais ipagtapat." Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at alalahanin. Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano ang kanyang ipagtatapat? Mayroon bang lihim na pumapagitna sa aming relasyon? Ang pag-uusap na ito ang magiging pagsubok ng aming pag-ibig. Mahal,
Habang ako'y nasa ibang bansa, may nangyari na hindi ko inaasahan. May nakilala akong tao. Ang kanyang mga salita ay tila mga sibat na tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ang mga susunod na sandali ay nagmistulang isang bangungot na hindi ko kayang gisingan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang malakas na tunog ang pumukaw sa aming atensyon. Isang tawag mula sa kanyang telepono. Agad siyang sumagot at ang kanyang mukha ay nagbago ang anyo. Mula sa kaba, ito'y napalitan ng pagkabahala. Ano? Sige, pupunta kami dyan agad. Pagkatapos ng tawag, ako'y kanyang tinitigan. Kailangan nating pumunta sa ospital. Si nanay. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Agad kaming nagmadali papunta sa ospital. At ang mga katanungan sa aking isipan ay tila napalitan ng pag-aalala para sa kanyang ina. Ang sandali ng katotohanan ay naantala, ngunit ang aming pagsubok ay tila mas lalong humihirap. Hindi ko alam kung ano ang aming dadatnan sa ospital, ngunit sa kabila ng lahat, ang tanging sigurado ako ay ang aking pag-ibig kay Lino. Ngunit ang tanong, sapat na ba ang pag-ibig upang malampasan ang lahat ng ito? Nagsimula ang araw na ito na tila walang pinagkaiba sa mga nakaraang araw. Bumangon ako ng maaga, nagluto ng almusal, at naghanda para sa aking pagpasok sa trabaho. Ngunit sa kabila ng mga nakasanayang gawain, may kakaibang bigat ang aking dibdib. Isang pakiramdam na di ko maipaliwanag. Si Mateo, ang aking asawa, ay nasa Dubai pa rin. Magdadalawang taon na mula nang siya ay umalis upang magtrabaho doon bilang isang engineer. Ako naman, naiwan dito sa Pilipinas, nagtatrabaho bilang isang guro sa pampublikong paaralan. Lagi kong iniisip na ang lahat ng sakripisyo namin ay para sa aming magandang kinabukasan. Nagpatuloy ang araw na tila walang pagbabago. Ngunit sa aking pag-uwi mula sa trabaho, may isang liham na naghihintay sa akin sa mesa. Ang sulat ay mula kay Mateo. Agad kong binuksan ito, at habang binabasa ko ang bawat linya, dama ko ang kanyang bawat salita na tila bumubulong sa aking tenga. Mahal kong Elena, simula ng liham. Sa bawat oras na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang hirap ng pagiging malayo sa iyo. Ang distansya ay tila isang pader na naghiwalay sa ating mga puso, ngunit alam kong ang ating pag-ibig ay sapat na malakas upang lagpasan ito. Habang binabasa ko ang kanyang mga salita, bumalik ang mga alaala ng mga panahong magkasama kami. Ang mga simpleng sandali ng pagtawa, ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa, at ang mga pangarap na sama-sama naming binuo. Ngunit sa kabila ng mga magagandang alaala, may isang bahagi sa liham na nagpaalam ng aking damdamin. Elena, may isang bagay na kailangan kong ipagtapat sa iyo. Patuloy ni Mateo. Hindi ko nais na itago ito sa iyo, ngunit natatakot akong masaktan ka. Ilang buwan na ang nakakaraan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Clara, isang kasamahan sa trabaho. Sa simula'y naging magkaibigan kami, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang aming nararamdaman. Nabitawan ko ang liham at ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa aking mga pisngi. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang kanyang mga sinabi. Ang takot na matagal ko nang kinikim-kim ay tila naging totoo. Ang aming pagmamahalan na sinubok ng panahon ay tila nasa bingit ng pagkawasak, ngunit itinuloy ko ang pagbasa, kahit pa masakit. Elena, hindi ko alam kung paano kita haharapin. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang laman ng aking puso. Alam kong nasaktan kita at hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Ngunit umaasa akong sa kabila ng lahat, mahanap natin muli ang landas pabalik sa isa't isa. Isang bahagi sa akin ang nagalit at nadurog, ngunit may isa ring bahagi na umasa at nangarap na kaya pa naming ayusin ang lahat. Pero paano?
Paano kung ang distansya at panahon ay tuluyan ng nagbigay ng lamat sa aming pagmamahalan? Nagpasiya akong tawagan si Mateo. Kailangan kong malaman ang totoo mula sa kanya mismo. Habang hinihintay kong sagutin niya ang tawag, isang bahagi ng aking sarili ang nagdarasal na sana ay isang masamang panaginip lamang ang lahat ng ito. Elena, sagot ni Mateo sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Mateo, tugon ko. Pilit pinipigil ang panginginig ng aking boses. Nabasa ko ang liham mo. Kailangan kong marinig ang lahat mula sa iyo. Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Elena, mahal kita. Wala akong ibang hangad, kundi ang maging masaya ka. Alam kong nagkamali ako. Ngunit gusto kong malaman mo na handa akong ayusin ang lahat para sa atin. Bakit? Tanong ko. Puno ng sakit. Bakit mo nagawa ito? Elena, hindi ko alam. Siguro'y dala ng kalungkutan, ng pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang aking tahanan. Natahimik ako. Maraming tanong at alinlangan ang bumabagabag sa isip ko. Ngunit bago ko pa man maipahayag ang lahat ng ito, may narinig akong isang malakas na pagsabog sa kabilang linya. Kasunod ang pagkawala ng tinig ni Mateo. Mateo! Mateo! Sigaw ko, puno ng takot at pag-aalala. Ngunit wala na akong narinig kundi ang katahimikan. Ano ang nangyari? Isang malaking katanungan ang bumalot sa aking isipan. Ang pag-uusap na ito ba ang aming huling pagkakataon na magkausap? Sa isang iglap, ang takot at sakit ay napalitan ng pangamba para sa kanyang kaligtasan. Ang liham na dapat sana'y magdadala ng kasagutan ay tila nag-iwan ng mas marami pang katanungan. Sa kabila ng lahat, kailangan kong malaman ang nangyari kay Mateo. Isa lang ang sigurado, hindi ko hahayaang ang distansya at oras ang maging hadlang sa aming pagmamahalan. Mula sa unang araw ng aming paghihiwalay, tila walang katapusang mga linggo at buwan ang lumipas na puno ng pananabik at pag-aalala. Kami ni Marco ay parehong nagtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang aming pamilya. Siya sa gitnang silangan, habang ako naman ay sa Europa. Hindi naging madali ang pag-a-adjust sa magkaibang time zone at sa kawalan ng pisikal na presensya ng isa't isa. Ngunit palagi naming sinisikap na maging matatag para sa aming mga anak at para sa aming pag-ibig. Sa kabila ng distansya, pinipilit naming maging updated sa buhay ng isa't isa sa pamamagitan ng mga tawag at mensahe. Sa bawat oras na magkausap kami, tila bumabalik ang kilig ng aming unang pagkikita. Ngunit, hindi maiiwasan ang mga araw na puno ng pag-aalala, lalo na kapag hindi ko siya makontak. Madalas kong tanungin ang aking sarili kung sapat pa ba ang ginagawa naming sakripisyo para sa isa't isa. Isang umaga, habang nagpapahinga mula sa magdamagang trabaho, natanggap ko ang mensahe mula kay Marco. Love, uuwi na ako, sabi niya. Bigla akong nagising mula sa antok at agad na nag-reply. Talaga? Kailan? Bakit hindi mo agad sinabi? Surpresa sana, pero gusto ko lang malaman mo na malapit na. Iilang linggo na lang. Sagot niya. Agad akong napangiti. Matagal ko nang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ang mga gabing mag-isa akong natutulog ay malapit nang matapos. Muling magkakaroon ng kasamang maghahanda ng almusal at higit sa lahat, makakasama ko na ang tanging taong nagbibigay ng lakas sa akin. Ngunit sa kabila ng saya, may bumabagabag sa akin, isang hindi maipaliwanag na kaba. Siguro'y dala lang ito ng aking pagkamis at excitement. Pinilit kong isantabi ang nararamdaman at nagpatuloy sa aming pang-araw-araw na gawain. Habang papalapit ang kanyang pag-uwi, napansin kong tila mas madalang ang kanyang mga mensahe. Minsan, hindi ko siya matawagan. Busy lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Ngunit hindi ganoon kadali mawala ang pag-aalala. Isang gabi,
Habang abala ako sa pag-aayos ng aming bahay bilang paghahanda sa kanyang pagdating, tumawag siya. Love, may kailangan akong sabihin. Bungad niya. Ramdam ko sa kanyang boses ang lungkot. Ano yun, Marco? May problema ba? Tanong ko. May isang bagay na dapat mong malaman. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero kailangang malaman mo. Sabi niya. Tumigil ang mundo ko sa kanyang mga salita. Napakaraming posibilidad ang pumasok sa isip ko. Ano yon? Sabihin mo na, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. May nangyari sa trabaho ko at baka hindi ako makauwi sa itinakda nating araw, sabi niya sa mabigat na boses. Ano ang ibig mong sabihin? Marco, anong nangyari? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa narinig. Nagkaroon ng problema sa kontrata ko. Hindi pa ako makakaalis dito hanggat hindi ito naaayos. Paliwanag niya. Napakagatlabi ako sa dismayado't pag-aalala. Pero, Marco, ilang linggo na lang, di ba? Anong gagawin natin? Susubukan kong ayusin agad ito, pero baka matagalan. Kailangan kong ipaglaban ang karapatan ko dito. Alam kong mahirap para sa atin ito, pero kailangan nating maging matatag. Sambit niya. Habang sinasabi niya ito, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Alam kong hindi siya basta-basta sumusuko, kaya't alam kong seryoso ang kanyang problema. Nandito lang ako, Marco. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Maghihintay ako, sabi ko, sinisikap na ipakita ang suporta sa kanya. Ngunit, sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang bumubulabog sa akin. Bakit ngayon pa? Bakit sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, tila laging may hadlang sa aming muling pagsasama? At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang kaba sa aking dibdib ay tila lumalalim. Ilang araw ang lumipas at muling nagparamdam si Marco. May progress na sa problema ko, sabi niya. Pero kailangan kong lumipad, papuntang ibang bansa para ayusin ito ng personal. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, naguguluhan. Iba na naman? Saan ka pupunta? Sa ibang bahagi ng Asya. Kailangan kong makipagkita sa mga taong makakatulong sa akin, sabi niya. Sa kanyang boses, naramdaman ko ang determinasyon, ngunit may halong pag-aalala. Basta, magtiwala ka sa akin, gagawin ko ito para sa atin. Sa puntong iyon, nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Ang aming pag-ibig ay sinubok ng panahon at distansya at muli na namang sinusubok ng mga bagong hamon. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ko pa ring magtiwala. At sa isang huling tawag bago siya umalis, nag-iwan siya ng mensahe na pumukaw sa aking puso. Love, anuman ang mangyari, tandaan mong mahal na mahal kita. Huwag kang mag-aalala. Babangon tayo mula rito. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, isang hindi inaasahang balita ang naghihintay sa kanyang pagdating. Isang lihim na magpapabago sa takbo ng aming mga buhay.